Nasubukan mo na bang ikahiya ng ibang tao? O ikaw ba nasubukan mo ng ikahiya sa iba ang taong kasama mo, ang taong mahal mo? Totoo nga bang pagmamahal kapag ikinakahiya mo ang isang tao? Nakakaintriga ang ating pa-intro for today's video. And yes, nakikita niyo na ang pagmumukha ng inyong one and only Mama Mia, pero hindi pa ito palagi ha. May mga pagkakataon na pa-intro at extra lang ang ating video, pero sure naman na new story yan. Tulad nito, new story ito kasi nagre-reklamo kayo kahapon kaya ayan tuloy. Medyo natagalan tayo sa upload today, pero meron na pong mga panakanakang ganon kasi para di naman kayo magsawa, 'di ba? Kasi napapansin ko na yung mga nagbibigay sa atin ng letter, medyo may pagkakahawig ng konti ang kanilang mga storya sa isa't isa. Kaya ayun. Anyways, wag na nating patagalin to dahil alam ko namang hindi ang pagmumukha ko ang inyong inaabangan, kundi ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming pagkakataon na tayo ay nahihiya sa iba. Nahihiya tayong ikumpara ang ating buhay at ang mga bagay na meron tayo. Pero ano nga ba ang sukdulan ng ating pagkapahiya? Sapat bang dahilan yon para wag nating ipagmalaki sa iba ang taong tinitibok ng ating puso? Dear Mama Mia, hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Parang ordinaryong araw lang sa opisina, pero may kakaibang tensyon akong naramdaman sa paligid. Ako ay tahimik lang, laging nakatago sa likod ng aking trabaho. Ayokong pansinin, ayoko ring mapansin. Pero nang makita ko siya, lahat ng iyon ay nagbago, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kuryente sa hangin sa pagitan namin. Naglakad siya papunta sa akin. May ngiti na hindi ko maintindihan. Halos nakakaistorbo dito sa aking puso. "Hi," sabi niya. Simple lang, pero ramdam ko ang init ng kaniyang boses. "Hi," sagot ko. Pilit na kumakalmado. Pero naramdaman ko ang kakulangan sa paghinga ko. Sa araw na yun, nagkaroon kami ng simpleng pag-uusap. Wala namang halik na namagitan. Wala ring paghawak. Pero parang may boses sa loob ko na nagsasabing, eto na ang simula ng lahat. Pag-uwi ko sa bahay, iniisip ko siya. Iniisip ko ang ngiti niya, ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Para bang bawat titig niya ay sumasaksak sa puso ko. Isang damdaming matagal ko nang itinago dito sa aking sarili. Gabi-gabi habang natutulog, naiisip ko na siya. Ang init ng kaniyang katawan, ang kaniyang halakhak, ang kaniyang mga pilik mata. Ngunit may kaakibat na hiya kapag naiisip ko siya. Hindi ko kasi pwedeng sabihin sa kahit na sino itong nararamdaman ko, Mama Mia. Hindi ako pwedeng maging ganoon sa harap ng ibang tao at sa harap ng mundo. Araw-araw, dumarami ang aming komunikasyon. Text, tawag, kahit mga work emails sa opisina. Simple lang ang simula, puro biro, puro palitan ng mga opinyon. Pero unti-unti, nararamdaman kong nagkakaroon kami ng kakaibang tensyon sa isa't isa. Minsan, kahit late na ng gabi, ay magka-text pa rin kaming dalawa. Nag-uusap tungkol sa aming mga pangarap, sa mga bagay na hindi namin nasasabi sa ibang tao.
At sa bawat salita, alam ko, ramdam ko, lumalalim ang aming mga damdamin. Alam kong nagkakaunawaan kami. Alam kong meron kaming espesyal na koneksyon sa isa't isa. Hindi ko maipaliwanag pero parang bawat text niya ay hinahawakan ang bahagi ng puso ko na akala ko matagal nang natutulog at hindi na muling magigising pa, Mama Mia. Ngunit laging may hiya, laging may takot, laging may pangambang kasunod ito. Bakit hindi ko kayang sabihin sa kahit na sino na siya ang nagpapakilig ng puso ko? Yan ang naiisip ko sa bawat gabi, Mama Mia. Hindi ko alam kung ang damdaming ito ay tama pa ba o mali na. Basta ang alam ko lang, kapag kasama ko siya, kahit magka-text lang kaming dalawa, nakakaramdam ako ng init. At aaminin kong, nakakaramdam ako ng lihim na kaligayahan, pati na rin ng lihim na pagnanasa. Isang gabi, nagkita kami sa isang maliit na restaurant. Halos walang tao yun, kasi ang restaurant na yun ay hindi naman sikat. At nagsiserve sila ng mga cuisines na hindi pa sikat nung mga panahon na yun sa ibang tao. Ang lamig ng hangin sa labas ay kabaliktaran naman ng init na nasa puso ko noon. Humarap siya sa akin at ngumiti. Hindi ko na matiis, Mama Mia. Dahan-dahan niya akong hinawakan sa aking kamay. Ang tibok ng puso ko parang gusto nang sumabog. Hindi ko na kayang itago. Bulong niya. At sa isang iglap, hinawakan niya ang mukha ko at hinalikan ito. Hindi ko na rin napigilan noon ang sarili ko, Mama Mia. Ang halik na yun ay puno ng init, puno ng kagustuhan, at puno ng mga lihim na kahit ayaw ng mundo ay gusto naman namin. Parang lahat ng hiya at takot ko ay naglaho habang magkadikit ang mga labi naming dalawa. Ngunit alam ko, kahit hindi pa natatapos ang halik na yon, ramdam ko na sa halik na yon ay may takot. Takot sa mundo. Takot sa mga mapanghusgang mga mata ng ibang tao. Hindi kasi namin pwedeng ipakita sa iba ang aming nararamdaman. Kaya lahat ng pagkikita namin, lahat yun ay lihim lang namin. Sa bawat coffee shop na maliit at tahimik, mga restaurant na malayo sa ibang mga tao, sa bawat libreng oras sa opisina, sa bawat gabi pagkatapos ng trabaho, dun kami lihim na nagtatagpo, Mama Mia. Parang laro lang ang aming relasyon. May kilig, may excitement, pero may takot na baka may makakita. Baka may makapagsabi sa iba. Baka mahusgahan na talaga kaming dalawa. Isa sa mga gabi na yon, hinila niya ako sa isang sulok ng isang lugar na parehong lihim sa amin. Tahimik lang ang lugar na ito, Mama Mia. Walang ibang ilaw na tumatanglaw kundi ang liwanag ng buwan. Hawak-hawak niya ang kamay ko. Ramdam na ramdam ko noon ang init ng katawan niya. Kahit malamig pa ang hangin dahil bare months na nung mga panahon na yon at meron daw bagyong paparating. Hindi ko alam kung hanggang kailan natin kayang itago to. Sabi ko sa halos pabulong na boses. Natatakot na baka may ibang tao sa paligid. Natatakot na baka may makarinig sa aming dalawa. Ngunit ngumiti siya. Pagkatapos noon
ay hinila niya ako papalapit sa kanya at niyakap niya ako ng mahigpit. Sa yakap niya, tila nagkaroon ako ng isang kakaibang seguridad. Nakalimot ako sa mundo. Nakalimutan ko ang hectic na schedule sa trabaho, ang mga problema sa loob ng aming pamilya. At lalong-lalo na, nakalimutan ko ang opinyon ng iba. Tanging kami lang ang mahalaga para sa akin noon, Mama Mia. Isang gabi, iniimbitan niya ako sa bahay niya. Wala raw ibang tao doon. Kasi naka-day off yung iba niyang mga kasambahay at wala rin yung iba niyang mga kasama dahil may kanya-kanyang buhay at may kanya-kanyang lakad. Tulad nga ng sabi niya, pagdating ko sa kanyang tahanan ay walang ibang tao. Tahimik na tahimik ang paligid. Exclusive subdivision kasi ang bahay niya. Kaya wala kang masyadong nakikitang mga atribida, nangiintriga at mga marites na kapitbahay. Habang papasok ako, ramdam ko ang kaba, Mama Mia. Dahil alam ko, nadadalhin na niya ako sa isang mundong hindi ko pa po nararanasan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ko nung nakapasok na kami sa loob ng kanyang tahanan. Tinitigan niya ako sa aking mga mata. Mahal kita, Ella. Bulong niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Hindi naman kasi ako ganon. Mula kabataan ko, wala akong ibang inisip kundi alagaan ang aking sarili dahil yun ang tugon sa akin ng aking inay na huwag hahayaan na mapahamak ang aking katawan. Ngunit sa kanya ay kakaiba, Mama Mia. Napakadali kong napalapit sa kanya. At para bang lahat ng iniiwasan ko noong mga damdamin ay sumabog sa isang saglit na halik na ginawad niya sa aking labi. Napakainit ng halik na yon. Oo, kapag naghahalikan naman kami ng panakaw sa ibang mga lugar, nakakaramdam din naman ako ng init. Pero kakaibang init yon. Kakaibang init ang nararamdaman ko, knowing na kaming dalawa lang sa bahay niya. Knowing na nakakatakot, baka may biglang dumating. Sobrang init, pagnanasa at kilig ang nararamdaman ko ng sabay-sabay. Lahat ng damdamin na yon, lahat yon ay dumaloy sa katawan ko sa iba't ibang direksyon. Mama Mia, hinila niya ako papasok sa kanyang silid. Napakalaki ng silid na yon. May king size bed sa gitna. Napakaganda ng kanyang silid. Doon namin pinagsaluhan ang init ng aming mga damdamin. Doon namin pinag-isa ang aming mga katawan. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na kami pareho. Ang aming relasyon, ramdam kong mas naging malalim, mas naging intimate. Ngunit nananatili pa rin ang takot sa aking dibdib. Takot sa opinyon ng iba, sa panghuhusga nila, sa mundo na alam kong hindi namin kayang ipakita ang aming pagmamahalan dahil kami ay huhusgahan. Sa araw-araw, Mama Mia, nakikipaglaban ang puso ko sa utak ko. Mahal ko siya, walang duda doon. Pero hindi ko mapigilan ang hiya, ang guilt, ang pangamba sa puso ko. Lalo na kapag naiisip kong pwede niyang ikapahamak kapag nalaman ng tao ang tungkol sa aming dalawa. Bawat text message mula sa kanya, bawat tawag, bawat simpleng panakaw na yakap sa opisina
kapag kami lang dalawa. Lahat yun ay nagpapalakas ng damdamin ko. Pero kasabay ng lalong pagkahulog ko sa kanya ay ang lalong takot na bumabalot sa puso ko. Bakit hindi ko siya pwedeng ipakita? Bakit hindi ko pwedeng ipagsigawan kung anong meron sa aming dalawa? Bakit kailangan kong itago ang natatanging taong nagpapaligaya sa akin? Ang taong humuhupa sa bagyo ng mundo ko? Sa gabi, lagi kong naiisip ang aming lihim. Iniisip ko ang init ng katawan niya sa aking mga kamay. Ang mga halik niyang hindi ko makakalimutan. Ang katahimikan naming dalawa kapag may ibang taong nakamasid. Habang lumalalim ang aming relasyon, mas lumalakas ang aming pagnanasa sa isa't isa. Hindi lamang emosyonal, kundi ramdam kong maging sa sensual din na pamamaraan. Mama Mia, hindi naman po dahil malaswa kaming dalawa o mahilig kami sa ganon. Pero tuwing may nangyayari sa amin, ay tila mas lalo kong hinahanap-hanap ang kaniyang mga halik. Sa bawat oras na hindi kami magkasama, iniisip ko kailan kaya ang sandaling muli naming mayayakap ang isa't isa. Sa mga maliliit na pagdampi ng aming mga katawan at balat sa opisina na kunwari aksidente o simple lang, yun ay naghahatid ng napakainit na apoy sa aking damdamin. Ang mga lihim na mabilisang halik sa leeg o kamay kapag walang ibang nakatingin. Kapag alam naming hindi kami hagip sa CCTV ng kumpanya. Minsan habang nagkakape kami sa isang malayong coffee shop na malapit sa isang bookstore, ay nararamdaman kong hindi na niya napipigilan ng kanyang sariling hawakan ang mga kamay ko. Kahit malamig ang panahon, kahit malamig ang aircon, kahit umuulan sa labas, ramdam na ramdam pa rin namin ang init na nagniningas sa aming mga katawan. Hindi ko kayang pigilan ang mga titig ko sa kanya. Ang damdamin kong pilit kong itinatago, alam ko ay nakikita niya ito sa aking mga mata. Mama Mia, hindi ko akalain na mahuhulog ako ng ganito katindi sa isang tao. Siya na lang lagi ang laman ng isipan ko bago pa man ako matulog. Iniisip ko ang mga maliliit naming sandali, ang yakap niya sa akin sa umaga, ang text niya sa akin sa tanghali, at ang halik niya sa akin sa gabi bago kami maghiwalay dalawa. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin kakayanin ang mga bagay na yon na huwag ipakita sa iba. Alam kong hindi pa maaari, hindi pa pwedeng sabihin namin sa iba ang aming mga damdamin. Hindi pa namin pwedeng ipagsigawan sa mundo ang aming pagmamahalan. Isang gabi, halos mahuli kami ng kaibigan ko habang naglalakad kami sa isang mall. Ang mall na yun ay malayo naman po sa aming lugar. Nagulat nga ako kung bakit nandun ang kaibigan ko. Hindi kami dapat nakikitang magkasama lalo na sa harap ng ibang tao. Pero dahil hindi namin mapigilan ang aming kagustuhan na magkasama, ay humahanap kami ng mga lugar na medyo malayo sa opisina o malayo sa mundo naming dalawa. Pero may mga pagkakataon din pala, Mama Mia, na kahit napakalayo na namin mula sa aming lugar, ay may makakakita rin pala sa amin. Pabilis ang tibok ng puso ko habang tinatago ko siya sa likod ng isang aisle, Mama Mia. Ramdam ko ang init ng katawan niya, ang presensya niya na lalong nagpapakaba sa akin. Dapat hindi tayo mahuli, magtago ka, bulong ko sa kanya. Ngunit sa kabila ng takot, ramdam ko ang kakaibang kilig.
Parang bawat panganib ay nagpapalakas lalo ng mga damdamin namin. Isang lihim na nag-uugnay sa amin sa mas matinding paraan kaysa sa dati. "Oh Ella, andito ka rin pala?" Bati sa akin ng kaibigan kong nakakita. "Ah, oo eh. May bibilhin sana ako." "Anong bibilhin mo? Wala ba dun sa atin?" "Ikaw nga nandito ka nga eh." Pabalik kong tanong. "May kasama ka ba? Pwede ba kitang yayaing magmerienda?" Tanong niya. "Naku sorry, nagmamadali kasi ako Clarice. Sa susunod na lang." Sabi ko sabay lakad palayo sa kanya. Napansin ko na kasing nakalayo na ang lalaking inililihim ko sa mundo. Alam kong nagtataka noon si Clarice. Pero hinayaan na lang niya ako. Isang linggo matapos noon, hapon yon, nagpasya kaming pumunta sa isang beach resort. Medyo may kalayuan ang beach resort na yon sa aming lugar. Mga 3 oras ang biyahe. Nung nakarating na kami, matapos naming kumain at magpahinga ng konti, ay nagpasya kaming maglakad sa tabing dagat. Walang ibang tao noon. Napakatahimik ng paligid. Ramdam ko na parang natutuwa at nasasayahan ang mga puso namin na magkasama kaming dalawa, na magkahawak kami ng kamay, na walang iniisip na baka may makakitang iba. Alam mo Ella, gusto ko sanang lagi tayong ganito. Yung nahahawakan kita, anumang sandaling gustuhin ko. Bulong niya. Hindi ko na matiis. Tumigil ako sa paglalakad ko at ganun din naman siya. Hinawakan ko ang mukha niya, Mama Mia, at dahan-dahan kaming naghalikan sa hampas ng mga alon. Alam kong hindi lang puro pagnanasa ang nararamdaman namin sa isa't isa, kundi ang pagmamahal. Ang mga pangako at mga lambing ay kasabay naming pinaparamdam sa isa't isa sa bawat halik na aming pinagsasaluhang dalawa. Ngunit sa likod ng puso ko, alam ko, Mama Mia, alam kong mahuhusgahan ako ng ibang tao kapag nalaman nila itong ginagawa naming dalawa ni Juancho. Iniisip ko ang pamilya ko. Iniisip ko ang mga kaibigan ko. Lalayuan kaya nila ako kapag sumabog na ang lihim na ito? Iniisip ko ang opinyon ng ibang tao. Alam ko naman na walang lihim na matatago pang habang buhay. Kaya laging nasa dulo lang ng isip ko ang tanong, paano kaya kung isang araw bigla na lang may makahuli sa amin? Pero naramdaman niyo na ba ang matinding pagmamahal? Hindi ba't kapag napakatindi ng nararamdaman niyo sa isang tao, hindi niyo na alintana at wala na kayong pakialam sa sasabihin ng iba? Ang tanging mahalaga lang sa inyo ay ang mga pagkakataon, mga sandaling magkasama at magkayakap kayong dalawa. Yun lang naman ang mahalaga at wala ng iba, di ba? Ganon kasi ang pagmamahal. Ganon kasi ang pag-ibig. Kaya hindi nyo naman siguro ako masisisi. Pagkatapos ng weekend namin na yun, kung saan ay magkasama kami buong araw at magdamag, sa sumunod na linggo ay halos oras-oras, minu-minuto na kaming magka-text dalawa. Ang mga text na dati ay simpleng hi. Ang mga text na dati ay amin pang itinatago at ikinukubli sa tawag ng trabaho. Ngayon ay unti-unti nang nagiging malalim at intimate. Namimiss na kita sobra. Text niya sa akin isang umaga habang pareho kaming nasa opisina. Kinilig ako.
Hindi ko napigilang mapangiti nang hindi ko nalalaman. Pero napansin pala yon ng isa kong katrabaho. "Uy, ano yan, Ella? Kinikilig ka. Mukhang may nagpapakilig sa'yo. May boyfriend ka na ba?" Biro niya. "Wala, natawa lang ako." "Ano yung tinatawa-tawa mo? Patingin nga, pa-share naman sa amin." Sabi pa nung isa. "Uy, si Ella nag-blush. Mukhang seryoso na yan ah. Guys, si Ella may boyfriend na." Sigaw pa nung isa. Na narinig pala ni Wancho at napatingin siya sa akin at nakita kong namula din ang kanyang muka. Agad kong binawi ang tingin ko sa kanya dahil baka may makapansin na nagkatitigan kaming dalawa. Kinantsawan at tinukso ako ng tinukso ng mga katrabaho ko. Pinipilit nila ako, Mama Mia, na aminin kung sino ang nagpapakilig ng aking puso. Pero hindi ko sinabi. Hindi ko inamin. Kasi paano ko ba aaminin alam ko namang sila ang unang huhusga sa akin. Mama Mia, tumatapang po siya sa bawat araw na lumilipas. Minsan kapag nagkakasalubong kami sa pantry, kahit may ibang tao, ay pasimple niyang hinahawakan ang kamay ko. Dahil doon ang puso ko ay lalong nasabik. Ngunit pinapaalalahanan ko lagi ang aking sarili na dapat ako ay mag-ingat. Hindi ko pwedeng ipadama sa mundo ang nararamdaman kong ito. Pero sa bawat salita niya, sa bawat pasimpleng paglapit niya sa akin kahit sa loob ng opisina, hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin ang magpigil, Mama Mia. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa titiisin ang aking damdamin bago pa ito tuluyang sumabog. Bawat mensahe niya ay parang yakap at halik sa akin. Di ko alam kung naramdaman niyo na yon. Hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit alam ko, Mama Mia, alam ko na kaming dalawa ay hulog na sa isa't isa. Isang gabi, inimbitahan niya ako sa isang maliit na restaurant sa gilid lang ng lungsod. Tahimik lang doon, intimate, na para bang eto lang ang mundo naming dalawa. Habang kumakain kami, ay bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi ko napigilan ang damdamin ko, Mama Mia. Tinitigan ko siya habang ramdam na ramdam ko ang init ng kaniyang balat, ang kaniyang presensya. Gustong gusto ko na siya noong bigyan ng halik. Gustong gusto ko na siyang halikan sa loob ng restaurant na yun, pero pinigilan ko ang aking sarili. Bagkus ay tinitigan ko siya lalo. Iniisip ko, bakit ko kaya minamahal at iniibig ang lalaking ito? Ano bang meron sa kanya? Alam mo, kahit hindi natin kayang ipagsigawan ngayon sa mundo kung anong meron tayo, lagi mong tatandaan, Ella, na mahal kita. Ang mga salitang yon ay nagdulot ng kakaibang kilig, ngunit sakit din sa puso ko. Mahal ko siya at ramdam kong mahal din niya ako. Mahal na mahal namin ng isa't isa. Ngunit hindi pa pwede. Hindi ko pwedeng ipakita sa mundo ang relasyon namin kahit na gusto ko na itong ipagsigawan. Isang gabi, nasa loob kami ng isang motel na malayo sa aming lugar. 3-hour drive yon. Habang nakaupo ako sa may balcony ng motel room na aming pinagsistayhan, hinawakan niya ang mukha ko. Hindi ko na kayang itago pa to. Bulong niya. Gusto ko nang ipagmalaki ka sa mundo. Gusto ko nang ipakita na ikaw ang mahal ko. Mahal na mahal kita, Ella. Napaluha ako.
Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang saya at takot. Mahal niya ako. Unang pagkakataon yun na naramdaman kong may taong totoong nagmamahal sa akin. Mama Mia, isa po kasi akong ampon. Hindi naman ampon na hindi kadugo. Anak po ako ng isang malayong kamag-anak ng daddy ko. Parehong namatay ang mga magulang ko. 4 kaming magkakapatid na pinaghati-hatian ng mga kamag-anak. Ngunit malas ako dahil yung pamilyang umampun sa akin, hindi naman ako minahal ng totoo. Oo, pinag-aral nila ako, totoo yun. Binihisan, binigyan ng bubong na masisilungan at pinakain. Pero kahit kailan hindi ko po naramdaman na tinuring nila akong kanilang anak. Para po akong kasambahay sa bahay nila. Ako po ang nakatoka sa mga gawaing bahay. Hindi naman ako nagrereklamo, Mama Mia, dahil hindi naman po yun mabigat. May kaya naman po yung umampun sa akin. Meron silang mga washing machine at kung ano-ano pang mga gamit, kaya hindi rin naman mahirap ang mga gawain. Kaya lang, Mama Mia, nararamdaman kong hindi pa rin nila ako tinuturing na kapamilya kapag may mga okasyon. Imbis kasi na makisama ako sa kanila sa handaan, sa tawanan, ay hindi. Nandun ako sa kusina. Kung hindi naghuhugas ng plato, ay nagre-refill ng mga pagkain sa mesa. At kapag Pasko o Bagong Taon, lahat ng mga anak nila ay merong regalo liban sa akin. At ako pang nakatokang magluto para sa handaan. Walang ni kahit na isang ibinigay sa akin. Ang mga damit na sinusuot ko ay pinaglumaan ng mga pinsan ko. Pero tiniis ko yun, Mama Mia. Tinuis ko yun dahil ang gusto ko ay makapagtapos ng pag-aaral at nangyari nga. Kaya lang, hindi ko po malilimutan ang pakiramdam na parang walang nagmamahal. Pero nang dumating si Juancho sa buhay ko, unang beses ko pong naramdaman na may halaga ako. Unang beses ko pong naramdaman na mahal ako. Kaya kapit na kapit ako kay Juancho. Kaya ayokong bumitaw sa kanya. Si Juancho ang kauna-unahang taong nagbigay sa akin ng regalo. Si Juancho ang kauna-unahang taong nag-aalala kahit nagkakasinat lang ako. Kaya hindi nyo rin po siguro ako masisisi kung nahulog ako sa kanya kahit alam kong mali, kahit alam kong hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng ipagmalaki, ngunit sa puso ko, siya lang ang mahal ko. Ang bawat yakap, bawat halik at bawat titig niya ay punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagnanasa at punong-puno ng mga lihim. Sa totoo lang, Mama Mia, naisip ko nga dati, may galit ba sa akin ng Diyos? Kasi nga, bata pa lang ako, kinuha na niya ang mga magulang ko. Binigyan nga niya ako ng panibagong pamilya, pero hindi naman pamilya ang turing sa akin. Tapos ngayon, binigyan niya ako ng lalaking totoong magmamahal sa akin, pero hindi naman namin pwedeng ipagmalaki ang relasyon namin sa mundo. Habang lumalalim ang relasyon namin ni Juancho, mas lumalala ang tensyon na nararamdaman ko. Makailang beses na rin na halos mahuli kami ng katrabaho namin sa opisina. Minsan nga, halos mahuli na ako ng katrabaho kong katabi lang ng cubicle ko habang magka-text kami sa pagitan ng trabaho ni Juancho. Huwag ka nang mag-text, baka kasi mahuli tayo. Text ko sa kanya. Ngunit sa kabila ng panganib, ay ramdam ko ang kilig at init. Parang bawat panganib ay nagpapalakas pa sa aming dalawa.
Ang lihim na ito ay nagiging dahilan kung bakit mas mahal ko siya. Dahil kahit kailan, nararamdaman kong totoong sakin siya. Kapag magkasama kaming dalawa, Mama Mia, nararamdaman kong ako ang pinapahalagahan niya, na ako ang nais niyang makasama. Isang long weekend, nagplano siya na mag-weekend trip na naman kami sa isang resort na mas malayo pa sa lungsod namin kaysa dun sa una naming pinuntahan. Siyempre, wala kaming pwedeng ibang kasama, tanging kami lang dalawa. Mama Mia, sa weekend na yun, sakto pong may okasyon doon sa pamilyang nagpalaki sa akin. Hindi ka pwedeng mawala, Ella, ha? Kasi kailangan namin ng tulong dyan. Sorry po, auntie. Pero may work trip po kasi ako. Work trip? Di ba long weekend? Dapat walang ganyan. Sorry po. Kung gusto niyo po, mag-hire na lang po tayo ng makakatulong ninyo dito. Ako na lang po magbayad. Wag na. Di ka na namin maasahan, sabi niya. Alam kong sinabi niya yun, Mama Mia, para pakonsensyahin ako. Pero nakukonsensya man, mas matindi naman po ang aking nararamdamang pananabik. Knowing na kaming dalawa lang ng mahal ko sa loob ng halos 3 araw. Kaya wala ring nagawa ang tita ko. Hinayaan niya ako na makapunta dun sa work trip na yun. Sa gabi, habang nakatingin kaming dalawa ni Juancho sa dagat, ay hinahalikan niya ako. Ang init ng kaniyang katawan, ang halik niya na puno ng pagmamahal at pagnanasa, ay nagpapaalala sa akin kung bakit ko nga ba minamahal ang lalaking ito. Ngunit sa gitna ng saya, ay may nararamdaman akong konsensya. Kasi hindi ko napagbigyan ng tita ko. Tapos, Mama Mia, paano kung may makaalam nito? Paano kung malaman ng tita ko na hindi naman pala work trip ang pinuntahan ko? Naisip ko yun habang pinipilit kong ikalma ang sarili ko. Pero sa mga halik ni Juancho, sa mga haplos niya sa aking katawan, ang lahat ng yun ay aking nakakalimutan. Sa bawat araw, lumalalim ang aming relasyon. Ganun pala ang lihim ng napag-ibig. Punong-puno ng init, punong-puno ng lambing. Ngunit kasabay noon ay may takot at guilt. Para po siyang isang putahe, Mama Mia. Isang putahe na may pait, may alat, may tamis, may asim at may anghang. Pero ang lahat ng pakiramdam na yun, ang lahat ng lasa na yun, ay nagbibigay lalo ng sarap sa aming relasyon. Sa bawat araw, lumalalim ang lihim naming relasyon ni Juancho. Ngunit alam ko, Mama Mia, na dapat ay paghandaan ko ang pagsabog ng aming sikreto. Alam ko rin na kahit hindi ko siya pwedeng ipagmalaki sa mundo, sa puso ko siya lang ang mahal ko. At minsan, sa kabila ng mga takot na aking nararamdaman, sapat na yun para manatili akong masaya sa kanyang piling, kahit lihim, kahit may takot, kahit may kaba. Mama Mia, hindi ko na matandaan kung paano ko siya minahal ng ganito kalalim. Ngunit bawat sandali na magkasama kami, ramdam ko ang init at ligaya. Kaya lang sa kabila ng lahat ng yun, may mabigat na dahilan kung bakit hindi ko siya magawang maipagmalaki sa iba. Alam kong nagtataka na kayo ngayon kung ano nga ba yun, kung kabit ba ako, kung kirida ba ako, kung bakit nililihim namin ang relasyon naming dalawa sa iba.
Sige Mama Mia, aminin ko na ngayon. Si Wancho kasi, si Wancho kasi ay matanda na. Matanda siya ng 30 taon sa akin. Opo, 22 years old ako noon samantalang siya ay magpi-53 years old na. Bukod sa pagiging matanda, mayaman din si Wancho. In fact, Mama Mia, isa po siya sa may mga malalaking posisyon sa kumpanya. At ang pinakamatindi doon ay kamamatay lang ng kaniyang asawa. Nagkakilala kaming dalawa, nasa bingit na ng kamatayan ng buhay ng asawa niya. Stage 4, terminal breast cancer. Doon kami nagkakilala, naging magkaibigan. Bago pa man mamatay ang kaniyang asawa, ay parang nagkaroon na kami ng kakaibang damdamin sa isa't isa. At nung namatay na nga ang kaniyang asawa, dun pa namin binigyang laya ang aming mga sarili. Pero alam ko, Mama Mia, alam kong kahit patay na ang asawa ni Wancho, marami pa rin ang titingin sa akin ng may halong panghuhusga, na yung may halong pandidiri. Alam kong marami na ang tingin sa akin ay mali. At alam kong natatakot siyang masaktan ako. Alam kong natatakot si Wancho na maipit ako sa chismis ng kaniyang mundo. Bukod pa doon, halos kaedad ko lang po ang bunsong anak ni Wancho. May mga anak po sila, 3 ng kaniyang asawa. At ang mga anak niyang yun ay kilala po sa opisina na mga matapobre, may masasamang mga ugali. Kaya sila ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi namin magawang ilabas ni Wancho ang aming relasyon. Kasi bata din po ako. Masyadong bata para sa kanya. Handa ka ba kung sakaling malaman ng mundo ang tungkol sa atin? Tanong niya isang gabi habang magkahawak kami sa sofa ng isang hotel room. Hindi ko alam. Hindi ko alam, Wancho, kung kaya ko nang ipakita sa mundo ang tungkol sa atin. Sagot ko ng pabulong. Masyadong mataas ang estado mo sa buhay. Masyadong mababa naman ang tingin sa akin ng lipunan. At hindi ko alam kung kakayanin kong maranasan ang tingin nila sa akin na puno ng panghahamak. Ipagtatanggol kita, ipaglalaban kita, sabi niya. Hindi ko alam kung sapat yun, Wancho. Hindi ko alam kung kakayanin mo. Hinawakan niya ang mukha ko at ngumiti. Sa akin, sapat na mahal mo ko, Ella. Wala na akong ibang kailangan. Kaya wala akong hindi kakayanin para sa'yo. Ngunit kahit sa mga salita niya, ramdam ko ang takot, ang hiya na bumabalot sa puso ko tuwing iniisip ko kung ano nga ba ang magiging opinyon sa amin ng mundo. Habang lumalalim ang aming relasyon, mas lumalala naman po ang tensyon, Mama Mia. Makailang beses na kaming muntik mahuli ng mga kakilala niya o mga kaibigan niya, yung mga taong nasa circle niya sa isang charity event. Kahit lihim lang kami, ramdam ko ang init ng katawan niya sa bawat hakbang namin. Kahit pa nga, marami naman kami doon sa charity event na yun na magkasama sa opisina. Kapag napapalayo ako sa kanya, kapag nakikipag-usap ako sa ibang tao, ramdam ko ang init ng titig ng mga mata niya. At hindi ko maiwasang tingnan din siya. May isa siyang kaibigan, Mama Mia,
na nakapansin noon. Hoy, bakit tingin ng tingin ka doon sa empleyado mo? Narinig kong tanong niya kay Wancho. Ako na lang ang lumayo. Nag-CR kunwari. Paglabas ko ng CR ay nandun siya. Hinawakan niya ako. Bakit ka lumayo? Tanong niya. Wancho, dapat hindi tayo mahuli. Masisira ka sa mundo mo at mahuhusgahan ako. Sa sandaling yun, ramdam ko kung gaano ako nahihiya. Oo, mahal ko siya. Oo, gusto ko siyang makasama sa bawat segundo ng buhay ko. Pero alam kong hindi pwedeng malaman ng mundo ang tungkol sa amin. Dahil hindi nila maiintindihan ang pagmamahalan ng isang 22-year-old na dalaga at ng isang 53-year-old na biyudong lalaki. Yung estado niya, Mama Mia, at yung kinatatayuan ko sa buhay. Yun ang masakit na katotohanang pumipigil para kaming dalawa ay tuluyang maging maligaya. Bukod pa doon, nandyan ang mga anak niya. Nandyan ang mga kaibigan niya. Nandyan ang mundo na hindi naniniwalang ang pagmamahal ay walang kinikilalang estado, edad, o kahit nga itsura. Kaya lumayo ako sa kanya. Nung Lunes na yon ay umabsent ako. Hindi ko sinagot ang mga tawag niya. Pati mga text niya ay hindi ko rin nareplyan. Paulit-ulit siyang tumatawag sa akin. 2 araw akong umabsent. 2 araw din naman siyang kulit ng kulit sa akin. Hanggang sa sinabi na niyang pupuntahan niya ako sa bahay ng tiyahin ko kung hindi ako sisipot sa trabaho. Kaya wala na akong ibang nagawa kundi ang pumasok. Bago pa man ako makapasok sa loob ng building, ay bigla na niya akong binusinahan sa kanyang kotse. Lumingalinga ako sa paligid. Nung wala akong nakitang ibang tao ay agad-agad akong sumakay. Dinala niya ako sa isang bakanting lote. Doon kami nag-usap dalawa. Hindi ko kakayanin na mawala ka pa sa akin. Please, wag mo naman akong iwasan. Kapag iniiwasan mo ako, lalong napaghahalata ng ibang tao ang tungkol sa ating dalawa. Sige, hindi kita iiwasan. Pero sana wag kang masyadong halata. Wag mo nang isipin yon. Ang isipin mo na lang ay ang getaway natin ngayong weekend. Getaway? Tanong ko. Nagplano pala siya ng weekend getaway sa isang villa na malayo sa lungsod. Tanging kami lang dalawang nakakaalam ng plano na yon, syempre. Napakaganda ng villa, Mama Mia. Malawak. Habang naglalakad kami sa hardin sa gabi, hawak niya ang kamay ko. Nararamdaman ko ang tumitinding damdamin niya para sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko at dahan-dahan kaming naghalikan sa gitna ng napakagandang hardin ng villa na iyon. Ngunit habang ramdam ko ang init ng halik niya, naisip ko, Mama Mia, kung ano nga ba ang hinaharap ng aming relasyon. Kung may future nga ba ang relasyon na ito. Sa totoo lang, ilang gabi ko nang pinag-isipan yon. Ano nga ba ang magiging kinabukasan naming dalawa? Mananatili bang lihim habang buhay? Kung hindi naman habang buhay, hanggang kailan kami mananatiling lihim? May mga tao kayang tatanggap sa amin? O iisipin nilang ginagamit ko lang siya? Iniisipin nilang pineperahan ko lang siya? Iisipin nilang hindi ako karapat-dapat sa kanya? At iisipin nilang ginamit ko ang alindog at katawan ko para mahuli ang isang matandang biyudo?
Paano kung iisipin nilang kabit na pala ako ni Juancho kahit buhay pa ang asawa niya? Yun ang pinaka nakakatakot sa akin, Mama Mia. Ang mabansagang kabit. Isang gabi halos mahuli kami ng isang katrabaho namin. Kasi sabi niya sa akin, antayin ko raw siya. Naka-overtime kasi ako noon, Mama Mia. Nung paalis na ako ay nag-text siya sa akin na nasa parking lot na raw siya at nag-aantay sa akin. Pagdating ko doon, hindi ko na malayan na may isa pa pala akong katrabahong nakasunod sa akin. Medyo malapit lang ang motor niya dun sa pinagparkingan ng sasakyan ni Juancho. Uy, Ella, ba't nandito ka sa parking lot? May kotse ka na ba? Gusto mo atid kita? Sabi niya. Gulat na gulat ako dahil kasabay naman noon ay bumaba si Juancho sa kanyang kotse. Sabi ko nang hindi makapagsalita ng maayos. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Ramdam ko ang presensya ni Juancho sa likod ko. Ramdam ko rin ang pagtataka ng aking katrabaho kung bakit niya nakita si Juancho at bakit nandun ako sa parking lot kahit wala naman akong sasakyan. Kasi may papepermahan ako kay Sir Juancho. Ayaw na kasi niyang umakyat sa taas kasi madilim na. Buti na lang at may dinala akong kunwari ay mga papeles noon. Actually, pinaprint lang yun sa akin ng auntie ko. Sira kasi ang printer sa bahay, kaya nakiusap siya sa akin may ipapaprint. Isa din yun sa mga dahilan kung bakit ako nag-overtime para makapagpaprint ako ng walang halong panghuhusga o tanong ng iba. Nilabas ko yun. Di naman niya yun mababasa dahil madilim ang paligid. Okay. Sige po sir, mauna na po ako sa inyo. Ano, gusto mo bang hatid na kita? Ella, tanong niya. Wag na Roy. Babalik pa kasi ako dun sa opisina eh. Palusot ko. Nung umalis si Roy, Mama Mia, ay dun ako nakahinga ng malalim. Kinakabahan ako. May gusto sa'yo yung Roy na yun Ano ka ba? Yan pa ba iniisip mo? Muntik na nga tayong mahuli? Sabi ko. Huwag kang umuwi sa inyo ngayon. Doon tayo sa bahay. Wala ang mga bata. Mama Mia, sa bahay niya ay nagyakapan kami habang nakaupo sa sofa. Ang bawat yakap ay puno ng init at lambing. Ngunit may halo rin namang guilt at mga tanong. May halo na namang pag-iisip kung hanggang kailan namin gagawin tong ganito. Hindi namin pwedeng ipagsigawan sa buong mundo ang aming relasyon. Lagi akong nagtatanong kung bakit ako pumatul sa ganitong uri ng relasyon. Isang relasyon na hindi ko maipaliwanag. Isang relasyon na hindi ko maipagmalaki. Hanggang sa nagbunga ang relasyon na yon, Mama Mia. Opo. Isang araw, nagising na lang ako na parang umiikot ang aking mundo. Nung bumangon ako ay buntik na nga akong mabuwal sa sahig. Buti na lang at nakahawak pa ako sa pader. Umupo ako ulit sa kama. Ilang saglit pa ay naging okay rin naman ako. Naligo ako. At nung lumabas na ako at naamoy ko ang amoy bawang ng niluluto ng kasambahay ng tita, ay naduwal ako. Dali-dali akong pumasok sa banyo at nagsuka doon. Takang-taka naman yung kasambahay ng tita ko na si Aling Melba. Anong nangyari sa'yo, Ella? Ayos ka lang ba? Opo, medyo nahihilo lang po ako eh. Ano? Naku, tingin nga. Hinawakan niya ang palad ko, Mama Mia, at pinulsuhan niya ako. Naku, Ella, buntis ka ata, sabi niya. Ano?
Gulat na gulat ako sa revelasyon niyang iyon. Ako buntis? Oo, ang bilis kasi ng pulso mo eh. Ganitong ganito kapag may nagbubuntis sa amin dun sa probinsya, pinupulsuhan. At kapag daw mabilis at malakas yung tibok ng pulso, buntis daw. Sinong buntis? Tanong ng tita ko na noon ay kakapasok lang sa kusina. Ay wala po tita, yung kasamahan ko po sa trabaho. Putol ko kay Aling Melba nung sasabihin na niya sana sa tita ko. Ayo, ang aga-aga pinagchichismisan niyo yung ibang tao. Melba, maghain ka na ha, sabi ng tita ko sabay labas ng kusina. Bakit di mo sinabi sa tita mo? Aling Melba, please, huwag niyo na munang sabihin kay tita. Kasi alam mo naman yun, 'di ba? Alam mo naman ang bibig niya. Sasabihin ko na muna sa boyfriend ko. Naku, kung ako sa'yo, hayaan mo na yung tita mo. Malaki ka na rin naman eh. Tapos may trabaho ka naman. Di naman nakakapagtatakang mabuntis ka. Pero, yun lang, wala kang pinakilalang boyfriend sa kanya. Aling Melba, pwede po bang wag niyo na munang sabihin kay tita? Ako na lang po magsasabi. Pakiusap ko sa kasambahay. Buti na lang at pumayag, Mama Mia. Kaya yun, pagdating ko sa trabaho ay tinext ko agad si Juancho. Sinabi ko sa kanya ang totoong buntis ako. Mama Mia, imbis na magulat, imbis na magalit, imbis na matakot, nakita ko ang kakaibang tuwa sa mga mata ni Juancho. Talaga? Sigaw niya habang nasa rooftop kami ng building. Magiging tatay na ulit ako? Juancho, ano ka ba? Tumahimik ka nga dyan, baka may makarinig sa'yo. Promise. Promise ko sa'yo, aalagaan ko kayo ng magiging baby natin. Aayusin ko lahat ng ito. Mama Mia, pumasok na kami sa trabaho. Nahihilo pa nga ako noon at wala po talaga ako sa mood. Yung mga kasamahan ko ay napansin ng pagiging matamlay ko. Buti na lang at naka-makeup ako noon kaya hindi nila pansin na namumutla na pala talaga ako. Hanggang sa dumating yung lunch break. Bago mag-lunch break ay may pa-announcement na wala daw lalabas dahil may pakain sa opisina. Wala lang yun sa akin. Di ko yun masyadong binigyan ng pansin. Pero Mama Mia, nung lunch na, nung nandun na ang lahat, ay biglang sinabi ng HR na magpasalamat daw kami kay Juancho dahil siya daw ang nanlibre ng lunch sa amin. Doon ako tinubuan ng takot. Sobrang kaba ng dibdib ko. Guys, may a-announce sana ako sa inyo, sabi ni Juancho nung tumayo. Nanginginig ako noon sa takot, Mama Mia. Gusto ko na ngang himatayin dahil hindi ko alam kung handa na ba ako. Pakiramdam ko kasi i-a-announce na ni Juancho ang tungkol sa aming dalawa. At hindi nga ako nagkamali, Mama Mia. May girlfriend na ako at buntis siya. Kilala niyo siya? Ella, mahal, halika dito. Mama Mia, walang nagpalakpakan. Lahat ay nagtataka. Meron mga tumango-tango na para bang matagal na silang may alam tungkol dito. Gusto ko sanang itrato niyo siya ng maayos dahil buntis siya. Ayoko na may tatrato sa inyong masama sa kanya, okay? Mama Mia, hindi pa natapos ang araw ay sumugod na ang panganay na anak ni Juancho sa opisina. Narinig naming nagsisigawan silang dalawa ni Juancho sa loob ng opisina ni Juancho. Nung lumabas, yung kanyang anak ay napatitig pa ito ng masama sa akin. Pagkatapos ng araw na yun ay hindi na ako hinayaan ni Juancho na umuwi pa sa bahay ng tita ko ng mag-isa.
Pumunta kaming dalawa doon at pinaalam niya sa tita ko ang tungkol sa aming dalawa. Pati na rin ang tungkol sa pagbubuntis ko. Medyo na-disappoint ang tita ko pero natuwa rin naman siya lalo pat nakita niya kung gaano kagara ang sasakyan ni Juancho. Ngayon, Mama Mia, ay nasa bahay na ako ni Juancho. Magulo pa rin kung tutuusin. Kasi hindi pa rin ako tanggap ng mga anak niya hanggang ngayon. Pero wala silang nagawa nung pinakasalan ako ni Juancho. Pati mga kapatid ni Juancho ay hindi magandang turing sa akin lalong-lalo na ang mga kapatid ng kanyang dating asawa. Sa ngayon, misis na ako ni Juancho at wala na silang magagawa doon. Pero Mama Mia, kahit may anak na kami, kahit misis na ako ni Juancho, may mga panahon pa rin talagang naiisip ko na mas masaya sana kung tanggap kami ng mundo. Hanggang dito na lang po, Mama Mia, at naway tulungan niyo po kaming magdasal na sana darating ang araw na tatanggapin din ng mundo itong relasyon naming dalawa. Lubos na gumagalang, Ella. Ay nako, grabe naman yon, 'di ba? May mga ang tawag doon? May mga tawag doon. Mapahuhusga ng mga tao sa paligid. Anyways, congratulations pa rin sa iyo, Ella, dahil ikinasal kayo ni Juancho sa isa't isa at masaya na kayo. Sana lang talaga this 2026 ay magbago ng mga tao, Sana wag nang manghusga sa iba. Sana maging maging mas mapag-unawa, mas marespeto at mapagmahal tayo sa ating mga kapwa. Ngayong 2026 na, huwag na nating pagtuunan ng pansin yung mga sa tingin natin ay immoral na ginagawa ng ibang tao. Pwede naman natin silang pagsabihan kung anong tingin natin na hindi maganda, pero huwag nating i-insist yung ating paniniwala. Kanya-kanya tayo, may mga obligasyon ka rin, may mga struggles ka rin sa buhay mo, kaya yun ang i-focus mo, okay? Gaya ko, struggle ko ngayon, ay naku naman, itong alam nyo na, diba? Anyways, alam ko namang andyan pa rin kayo at magmamahal sa atin. Maraming salamat, Ella, sa iyong pagbibigay ng pahintulot na ating ma-share ang iyong kwento dito sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood. Tagapanood na talaga kasi may mukha na eh. And syempre, maraming salamat din sa inyo na nakikinig ngayon. Nawa po, kung may opinion kayo, ayan, comment nyo yan dyan sa baba. At naway sabay-sabay din nating ipagdasal si Ella na sana nga darating ang araw na matanggap na rin ng buong mundo ang kanilang pagmamahalan. Pero para sa akin, wala naman silang, kung totoo yung sinasabi mo, Ella, na na ang tawag dyan, wala kayong naging relasyon nung mga panahong buhay pa ang asawa ni Juancho, I will take your words for that, okay? So, kung totoo yun, ipagdadasal namin na maging maayos na ang lahat at huwag nyo nang masyadong pansinin yung iba kasi kayo naman ang nagmamahalan at wala naman kayong inaapakang ibang tao, 'di ba? Wala namang nasasaktan kasi byudo naman na si Juancho, tapos ikaw, single ka naman. So, wala na dapat pakialam pang mundo sa inyo. Maging masaya kayong dalawa. Sa inyong lahat, paki-like at share ng video na to. At syempre, paki-subscribe dito sa channel natin if you're not yet a subscriber. At bago tayo magpaalam, maghe-hello muna ako sa ating mga suki na mga subscriber na nga, members pa. Maraming salamat sa inyong lahat. Hi ako kay Freaky0407, Mila Raduban, Gail Easy, hi! Ito talagang si Gail Easy, grabe din ito makapag-comment, dami-dami. Tulad ni Gimaras Girl. Hi kay Maureen Tugab, pati na rin kay Maria Elena Abe, kay Dayan Martinez, Smackdax, Benson Boyser, kay Marlia Giana Shane, syempre kay Gimaras Girl, and kay Colleen Bueno. Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, etong ating mga subscriber din naman. Kahit hindi member, ayos lang yun. Basta't lagi pa rin kayo nakasuporta kay Mama Mia. Lalo pa kung hindi kayo nagsiskip ng ads, ay grabe naman pasasalamat ko sa inyo. Hi kay Ed Santos, maraming salamat. Hi din kay Asong Gala. Ayun, Asong Gala, hello. Ayun. Oh. Hi din kay
Christian Rios, maraming salamat. Queen Yara. Hello din kay Erlinda West, kay Rita Liabado. Hello po. Hi din kay Nida Historia. Maraming salamat all the way from Tondo. Kay Marlene Vargas. Maraming salamat. Hi din kay Lee Baruman. Kay Gail Easy Sally Buma. Mary Grace Ruelo. Maraming salamat, Lee. Ayun. Kay Lee, hello. Sabi niya, nung ano natin kahapon, replay na naman. Sorry naman po. Meron pong mga ganong pagkakataon. Pero, mostly naman sa ating mga 'di ba, news stories naman. From Monday to Friday, new naman yun. Tapos ito, linggo, new din ito. Bukas, new din yung maririnig ninyo. Hi kay Aus Elias, maraming thank you sa inyo sa lahat ng mga hindi pa natin nabanggit. Naku po, huwag kayong magsawang mag-comment dahil baka sa susunod kayo na po ang ating babatiin dito sa ating channel. Sa inyo pong lahat na nakikinig, kung meron po kayong sariling kwento na nais nyo pong ibahagi, bukas po ang ating tanggapan. Bukas ang ating tanggapan. Bukas po ang ating email address. Ayan po sa baba, mamamia cdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia and mahal na mahal ko po talaga kayo. Mwah! I love you all so much. Sana po nabigyan ko po kayo ng entertainment at this very hour habang nakikinig kayo. Paalam po, mag-ingat kayo palagi. Bye-bye!